Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ng dambuhalang panganib na pinagdaanan ng mag-amang Major Zoilo Guerrero at Zell, nagpa siyang magpakasal na sa kanyang boyfriend si Zell at sa Amerika na sila nanirahan. Nagring ang cellphone ni Zoilo. "Oh, Zell! Kumusta na kayo, anak? Gumagapang na ba ang apo ko? O ginagapang ka na naman ng asawa mo?" Sira ka talaga, Guerrero. Okay naman kami rito. Ikaw ang kumusta? Tigas ng kokote mo. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagre-retiro sa pagkapulis. Kailangan ko pa rin ng kapangyarihan, Zell. Patuloy ang pagsibol ng kasamaan. Oh, sige. Pero wag mo kaming alalahanin, Guerrero. Nasa mabuting kalagayan kami. Ang sarili mo ang alagaan mo. Okay, Zell. Pero kapag nanganib ka, itataob ko pa rin ang mundo para sa iyo, anak. Amerika na lang, Guerrero. Para malapit sa katotohanan. Haler, ang rayuma. Hindi talaga masasabi ang kapalaran. Kahit nangako na noon si Zoilo na hindi na mag-aasawa matapos mabalo, ay hindi niya naiwasan ang magmahal sa katauhan ni Mary Ann. Nagpakasal sila at biniyayaan ng anak na lalaki. Tunghayan natin ang panibagong pakikipagsapalaran ni Major Zoilo Guerrero. Naudlot ang pagkakapi ni Zoilo nang 8 kalalakihan ang pumasok ng restaurant na yon. Naka-eye patch ang namumuno. "Lalaki, mag-report ka raw sa impyerno!" Pagkasabi nyo'y sabay-sabay na naglabas ng Uzi ang mga ito. Tumayo si Zoilo, sabay bunot at kasa sa tagiliran ng 45. Kidlat sa bilis! Halos hindi na malaya ng 7 ang pagdating ng kamatayan ng sunod-sunod na paputukan ni Zoilo. Ubus na ang bala sa magasin ni Zoilo at natitira pa ang pinuno. "Ano naman, Guerrero?" Niratrat nito ng Uzi si Zoilo. Mabilis na nakalundag sa kubling lugar si Zoilo. Pinasukan ng panibagong magasin ng bala ang baril at ikinasa sa pamamagitan lang ng isang kamay. Pinaputukan ang kalaban. Sapul sa dibdib na humagis itong palabas. Nabasag ang salaming dingding ng restaurant. Patihayang bumagsak sa maruming lupa ng squatters area na yon si Alvaro Santiago dahil sa matinding suntok na tumama sa kanyang mukha mula sa katunggaling maton. Sumugod ang maton. 2 pa ang tinadyakan nito ng nakatihayang si Alvaro. Talsik. Nang hangos na lumapit ang isang lalaki. May hawak itong dyaryo. "Alvaro! Headline si Major Zoilo Guerrero!" Inagaw ni Alvaro ang dyaryo sa lalaki at tinunghayan. 8. Natigbak ni Ninong Zoilo Guerrero? Astig! Muling sumugod ang maton kay Alvaro. Sinamantala ang pagbabasa niya ng dyaryo.
Pero sinalubong ito ng matinding roundhouse kick ni Alvaro sa panga. Tulog! Ipinagpatuloy ni Alvaro ang pagbabasa. Grupo pala ni Bebeng Cyclops ang nakalaban ni Nina. Sino yun? Binisita ni Alvaro sa police headquarters si Zoilo. Kapatid si Bebeng Cyclops nung kidnapper na napatay ko kamakailan, Alvaro. So, ipaghigantisan ni Bebeng Cyclops ang kapatid. Kaso, siya ang nadahali. Kumunot ang noo ni Zoilo. Nakipag-away ka na naman daw. Pareho lang tayo nung lumalaban kapag nasa katwiran. Ang kaibahan nga lang, di galang batas na pinairal mo. Magkaiba sila ng mundo, pero nakatakdang pagyakapin ng tadhana ang kanilang mga prinsipyo. Nangako kay Zoilo si Alvaro na iiwasan na niya ang basag ulo. Pero kakambal na yata talaga ni Alvaro ang gulo. Kinagabihan din ay napasabak na naman siya sa mortal niyang kaaway na si Arnaldo. Ako naman. Ito pa. Ito pa. Liwanag ng headlights ng mga kotseng nasa paligid ang tumatanglaw sa kanilang sagupaan. Nakapabilog sa kanila ang kani-kanilang mga kapig. Maya-maya'y nakapagpalusot si Alvaro ng solidong uppercut punch sa baba ni Arnaldo. Bumagsak ito sa hood ng kotse. Yes! Giba ang baba ni Arnaldo sa uppercut ni Alvaro. Ulol, hindi pa tapos ang laban. Hindi mo ubra kay Arnaldo si Alvaro. Dinive ni Alvaro si Arnaldo, pero nagawa siyang hawakan ito sa magkabilang balikat, sabay tukod ng dalawang paa sa tiyan niya. Isinikad ni Arnaldo ang dalawang paa. Unay likod na bumagsak sa bubong ng kotse si Alvaro. Mabilis na tumayo si Alvaro at pinlaying kick sa muka si Arnaldo. Bagsak ito sa kalsada. Hilong-hilo, may palihim na kinuha sa bulsa si Arnaldo. Brass knuckles. Mabilis na isinuot nito ito sa kamao. Kakalat ang utak mo rito, Alvaro. Nang sumugod si Alvaro ay nagawang sukutin ni Arnaldo sa sintido. Busbos ang dugo sa kilay niya. Umiikot ang paningin. Mga 3 suntok pa! Madudurog na ang bungo mo, Alvaro! Anak ka ng babaeng puto, Arnaldo. Kahit saan, magulang ka. Sadyang ganyan sa labanan, Alvaro! At muli itong nanuntok, pero mabilis na nakailag si Alvaro. Pinumpyang ni Alvaro sa magkabilang tenga si Arnaldo. Pagkatapos ay sinabunot niya ang buhok nito, sabay tuhod sa baba na sinundan pa ng straight punch sa nguso. Bagsak si Arnaldo. Hindi makatayo. Kulangan din lang ang trip mo, Arnaldo. Magkagulangan na. Sumenya sa mga kabarkada si Alvaro. Ang sinturon ng demonyo. Inihagis ng isa kay Alvaro ang tinutukoy niyang sinturon ng demonyo. Kadena iyon na may tulisang bilog na bakal sa magkabilang dulo. Sinalo iyon ni Alvaro at mahigpit na hinawakan. Ito ang katapat ng suot mong kamao ng demonyo. At pinahahataw niya si Arnaldo. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan ni Alvaro. Yahoo! Lakas ng amats ko. Tingin ko ay Alvaro o si Manny Pacquiao habang binubugbog si Tyson Fury. Parang sinisilihan naman ang mga puwit ng mga kabarkada ni Arnaldo. Mayayari yata si Arnaldo. Oo nga. Isa ang hindi nakatiis. Naglabas ng Magnum 357. Ang Alvarong yan
ang yayariin ko. Naging maagap ang ilan sa mga kabarkada ni Alvaro. Sabay-sabay na nagkasa ng shotgun at itinutok sa may hawak ng Magnum 357. Laban nila yan, Tol. Huwag kang makialam. Baka mauna ka pa kay Arnaldo sa pagharap kay Satanas. Nang magsawa si Alvaro sa kahahambalos ay sinakal niya ng kadena si Arnaldo. Katapusan mo na! Natigilan si Alvaro nang marinig ang sirena ng mga paparating na patrol cars. Sibat na! Inalalayan ng dalawa sa pagtakbo si Arnaldo. Sa kotse! Arnaldo! Mangangal! Tawan niyo ako! Kaya kong sarili ko! Binitawan nga si Arnaldo ng mga ito. Tunay ngusong napasubsob sa lupa si Arnaldo. Akayin niyo ako! Hindi ko pala kaya! Saglit lang at kanya-kanya ng harutan ang mga sasakyan ng mga ito. Sa kotse ni na Arnaldo, muntik ka nang mayari ni Alvaro, Arnaldo. Abay, 6 inches na ang lawit ng dila mo kanina eh. Sira! Kung hindi dumating ang mga pulis, naambalos ko na sana si Alvaro. At alam mo ba ang gagawin ko sa kanya? Matapos ihambalos, dudukdukin ko siya ng suntok hanggang sa madurog. Pati ang kaluluwa niya. Sayang, pero sa susunod, sa dulo ng baril kami mag-uusap. Sa baril ka nga eksperto, Arnaldo. walang imikan sina Alvaro at ang girlfriend nang pumasok sila sa restaurant na iyon. Parehong hindi maganda ang mood. Padabog na naupo ang girlfriend. Salubong na salubong ang mga kilay. Ano bang pinagdadabog mo? Wala tayo sa sarili Wala ka nang ginawa kundi makapag-away. Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na yan? Nakakasawa na. Kailan ka ba magbabago? Tigilan mo na ang sermon. Sawa na ako niyan sa bahay. Nahihiya na ako sa mga tao. Kesyo raw, barambado ang boyfriend ko. Walang pangarap sa buhay. Natutop ni Alvaro ang magkabilang tenga. Tama na! Kanina pa mainit ang ulo ko. Titigil lang ako kung mangangako kang magbabago. Gago. Panting si Alvaro. Pinitik sa bibig ang nobya. Tarantada! Aray! Hindi makapaniwala ang nobya. Ginitawan ng luha sa mga mata. Walang hiya ka. Break na tayo! Mabilis itong tumayo at sinampal sa pisngi si Alvaro. Patakbong lumabas ng restaurant ang nobya. Humahagulhol. Napahagalpak ng tawa ang isang customer na lalaki sa kabilang mesa. Inis na napalingon doon si Alvaro. Mabilis niyang nilapitan ang lalaki at kinwelyohan. Ano itinatawa mo? Huwag mong sabing may bibig ka. Gagawing kumpwet sa suntok yan. Dumiretso kay Nazuelo ng gabing iyon si Alvaro. Ano bang sadya mo, Alvaro? Yayayain kitang mag-beer house, no? Hindi naman ako sanay uminom. Huwag mo akong tatanggihan at magdaramdam ako, nung. Dalawa ang ipag-happy-happy natin ngayon. Una, ang break-up namin ng jowa kong bungangera. Taong to. Pangalawa, ang birthday ko. Abay, birthday mo nga pala ngayon. Kung balak mo akong regaluhan, huwag na. Sumahama ka na lang sa akin. Napilit ni Alvaro ang ninong Zoilo niya. Alis na kami, Ninang Mary Ann. Huwag mo bibigyan ng ka-table yung ninong mo, Alvaro. Relax ka lang, Nang. Habang sakay na ng owner type jeep ni Zoilo ang magninong,
Saan ba tayo? Doon sa may nagsasayaw ng mga babaeng tamad magdamit. Sikat na beer house ang pinasok ng magninong. Sarap uminom ng may gumigiling sa harapan nun, no? Loko, kung hindi mo nga lang kaarawan ngayon, malabo mo akong maisama rito. Naiilang ako sa mga ganitong lugar. Kalimutan mo munang isa kang mabuting pulis, no? Ang isipin mo, ika-25 kaarawan ngayon ang pinakamamahal mong inaanak. Oh, shot lang shot. Walang ubos ang beer dito. Hindi naman ako gaanong umiinom eh. Pulutan na lang ang pag-iigihan ko. Sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi ni Alvaro. Tinawag niya ang waiter. Teka, kung o-order ka ng beer, ikaw na lang muna. Meron pa ako rito. Lumapit ang waiter. Ano po yun, bossing? Dalahan mo kami ng 2 babae. Yung pinakamagaganda nyo rito. Hindi magkandatuto si Zoilo. Alvaro, kung gusto mo ng ka-table, ikaw na lang. Parang walang narinig si Alvaro. Sige na, Tukmol. Huwag mo kaming bibigyan ng may putok, ha? Papaputokin ko ang uso mo. Nailing na lang si Zoilo. Pambihira ka, Alvaro. Huwag kang mag-alala, nung. Dehin sito makakarating kay Ninang Mary Ann. Hindi yun eh. Lalo lang kasi akong may ilang. Dumating ang 2 babae. Animoy mga artista. Sadyang ipinaubaya ni Alvaro sa ninong ang mas maganda. Pero ni hindi man lang ito pinansin ni Zoilo. Tingnan mo man lang, nong. Baka magtampo yan. Nang hindi pa rin tuminag si Zoilo'y hinarap ni Alvaro ang ka-table ng ninong. Ay, mabuti pa. Sampulan mo si Ninong. Sa bilis ay hindi nagawang umiwas ni Zoilo nang siilin siya ng halik sa labi ng babae. Tuwang-tuwa si Alvaro. Ayos! Lingid kay Alvaro. Nag-iinuman din doon ang mortal niyang kaaway na si Arnaldo at ang mga kabarkada nito. Napansin ni Arnaldo si Alvaro. Naglagablab ang puot sa dibdib nito. Kinapa ang baril sa tagiliran. Sumama ata templada mo, Arnaldo. Ang mortal kong kaaway. Si Alvaro. Ayan. Anak ng... Gusto mo? Tumba ko yan ng walang pa, Jesus. Huwag kang makialam, Baltik. Baril ko ang magpapaiwalay ng kaluluwa sa katawan ng hayop na yan. Nagpaalam si Alvaro kay na Zoilo. Jijingle mo ng celebrant, ha? Kinindatan niya si Zoilo. Kibuin mo naman yung chick mo, nong. Nagpaalam sa 2 babae si Zoilo at sinundan sa CR si Alvaro. Hindi mo ako dapat ikinuha ng ka-table, Alvaro. Si Ninong talaga. Nagmamaktol pa. Samantalay, nilagyan ni Arnaldo ng silencer ang baril. Sadya kong pinag-aandaan ng Alvarong yan. Hindi na siya makakalabas ng buhay sa CR. Tumayo na si Arnaldo. Mag-iingat ka, Arnaldo. Matinik ang kasamang parak ni Alvaro. Magsasama sila sa impyerno. Pumasok ng CR si Arnaldo. Walang ibang tao roon kundi ang nag-uusap na magninong. Walang kamalay-malay na may panganib sa likuran. Iniamba ni Arnaldo ang baril kay Alvaro, pero nasulyapan ito ni Zoilo sa salamin. Otomatiko at mabilis na nagbunot ng 45 si Zoilo. Sabay kasanyan sa tagiliran at sa isang iglap ay naiputok kay Arnaldo. Sapul sa puso si Arnaldo. Sa lakas ng impact, humagis at humampas ang likod sa dingding. Tumalbog at padapang bumagsak sa sahig. Parang kinukuryenteng nangisay sa kadilat na namatay. Nagulat si Zoilo nang biglang agawin sa kanya ni Alvaro ang baril. Tandaan mo, nong. Ako ang pumatay kay Alvaro. Ako. Pero Alvaro... Maimpluwensya at mayaman ang pamilya ni na Arnaldo, nong. Basta, karapat-dapat kong akuin ang krimen na ito. Siyang pagpasok ng mga bouncers at ng kabarkada ni Arnaldo. Nako, si Arnaldo, yari.
Itinutok ni Alvaro ang baril. Oo, at ang kikilos ng masama, isusunod ko. Walang nakakilos. Takot ang mababasa sa mga mukha. Makapangyarihang nag-utos si Alvaro. Bigyan niyo ako ng daan. Parang iisang taong nagsitabi ang mga ito. Alistong humakbang palabas si Alvaro. Hindi ako nagbibiro. Ang kikilos ng masama, sasamain. Nang makalabas ng beer house si Alvaro'y hinarap ng isang kabarkada ni Arnaldo si Zoilo. Dinuro. Anong tinatanga-tanga mo riyan? Pulis ka, di ba? Hulihin mo siya! Kinuwelyuhan nito si Zoilo. Dahil pa sa inaanak mo yung hayop na yan, kaya ayaw mong hulihin? Ha? Biglay umigkas ang kaliwat kanang kamao ni Zoilo. Nasapul sa kaliwat kanang panga ang lalaki. Tulog na lumagabog sa sahig ang hambog. Samantalay, tugis si Alvaro ng mga tinawagang pulis ng may-ari ng beer house. 2 patrol cars ang mga ito. Isang nakaparadang kotse ang nasulyapan ni Alvaro. Tinutukan niya ng baril ang driver niyon. Barbarian, pare! Pinaharurot ni Alvaro ang kotse. Kasunod ang mga pulis. Pursigido ang mga itong siya'y mahuli. Nag-warning shot ang namumuno sa mga pulis. Ilang sunod, nilingon ni Alvaro ang mga ito. Mauubos lang ang bala nyo, mga urol! Pero nang muling humarap sa daraan ng crossroad si Alvaro, ay nagimbal siya sa nakita. Nako! May papalampas na trailer truck at huli na para magpreno. Maliksing yumuko si Alvaro. Tanggal ang bubong ng kotse nang dumaan sa ilalim ng dambuhalang sasakyan. Nakalampas na ang trailer truck nang magdaan ang 2 patrol cars. Tuloy ang habulan. Nag-utos ang namumunong pulis. Tuwid ang mata mo, Sanchez. Tirahin mo sa goma! Inasintang mabuti ng inutosang tauhan ang gulong ng kotseng sinasakyan ni Alvaro bago pinaputukan. Sabog ang isang goma. Bumaliktad ang kotse. 1, 2, 3 beses. Duguan si Alvaro. Hilong-hilo. Nagpipilit na makalabas sa nakabaliktad na kotse na nooy naglalagablab at nakatakdang sumabog. Nakalabas si Alvaro at nakalundag bago sumabog ang kotse. Gahibla ang pagitan ng kamatayan sa buhay niya. Hindi na nagawang tumayo ni Alvaro. Namalaya na lang niya na napapaligiran na siya ng mga pulis. Isang maling kilos! Sasabog ang ulo ng bao mong bata! Unang gabi ng burol ni Arnaldo, lungkot na lungkot sa harap ng kabaong nito ang amang si Don Sator Labrador. Utak ng isang malaking sindikato. Mabangis, maimpluwensya. Sa puli nang magkaisip ako. Isang beses pa lang akong lumuha, Arnaldo. Ngayon pa lang sa kamatayan mo. Nagtagis ang mga bagang nito. Humanda ka, Alvaro. Pagpapayaran mo ng mahal ang buhay ng aking uniko iho. Habang buhay na pagkabilanggo ang naging sintensya ng hukuman kay Alvaro. Umiiyak na yumakap sa kanya ang ina at kapatid. Ngumiti si Alvaro. Dapat pa nga kayong matuwa, Nay. Hindi nasasakit ang ulo nyo ni tatay sa halos araw-araw kong pakikipag-away. Hinaplos niya sa buhok ang kaisa-isang kapatid. At ikaw, Armeda, wala nang maghihigpit sa mga manliligaw mo. Hinarap ni Alvaro ang ama. Oh, tay, babae lang ang lumuluha. Kinausap ni Alvaro ang isang reporter. Ay,
Tokmol, para kaming pinagbiyak na bunga ni tatay, no? Picturean mo nga kami. Tumalima naman ang reporter ni hindi makatingin sa kamera ang ama ni Alvaro samantalang siya'y ngiti-ngiti. Pero nang akayin na si Alvaro ng 2 pulis at makatalikod sa mga mahal sa buhay, ay puminta sa mukha niya ang kanyang tunay na naramdaman ng mga sandaling iyon. Kalungkutan. Lumapit si Zoilo kay Alvaro. Mag-iingat ka sa loob, Alvaro. Tumango si Alvaro. Pagkuay bumulong kay Zoilo. Ang aklat na katotohanan nung panatilihin mong nakapinig habang panahon. Hayaan mong tayong dalawa na lang ang nakakaalam noon. Si Don Sator nagngingit-ngit. Hindi ako nasiyahan sa naging hatol sa'yo, Alvaro. Daragdagan ko ng pangungot ang buhay mo. Puro halang ang kaluluwa ng mga preso sa seldang pinagdalhan kay Alvaro. Lumapit sa kanya ang isang malahiganteng preso na maraming tattoo. Ano ang kaso mo, bata? Kaswalang si Alvaro. Hindi na mahalagang malaman mo. Nanlisik ang mga mata ng lalaki. Maangas ka. Gusto kong malaman mo. Ako ang hari rito. Parang nakakalokong yumuko si Alvaro at nagbigay pugay dito. Magandang araw po, mahal na hari. Ano po bang may paglilingkod ko? Masahin mo ako. Dinaramdam ko, mahal na hari. Pero hindi po ako isang masahista. Lalong nagsiklab ang lalaki. Bata, alam mo ba kung ano ang mga nakatatong ito sa aking katawan? Mga pangalan to ng mga napatay ko. Maganda siguro kung mapapabilang sa mga to ang pangalan mo. Tinalikuran ni Alvaro ang lalaki. Mas maganda kung pangalan mo, Kapre. Nanggigigil na ipinitik ng lalaki ang sigarilyo nito sa batok ni Alvaro. Salubong na salubong ang mga kilay na humarap sa lalaki si Alvaro. Anak ng babaeng puto. Kanina ko pa itinatago ang galit ko, pero pinipilit mo makita. Ipapakita ko sa'yo. Inundayan ni Alvaro ng straight punch sa nguso ang lalaki. Parang tinibang saging na bumagsak ito. Tulog. Ang sumunod na eksena, minamasahe ng malahiganteng preso si Alvaro. Alin pa ang gusto mong masahin ko sa'yo, Boss Alvaro? Itong puwet ko. Samantala, sa mansyon, si Don Sator nagngingit-ngit. Lumapit kay Don Sator ang kanang kamay nitong si Buhong. Anong pag-uusapan natin, Don Sator? Tungkol kay Alvaro, Buhong. Kumunta ka ng mga presong magtutumba sa kanya. Magbabayad ako ng malaking halaga. Lumagok ng alak sa kopita ang Don. Siguruhin mo lang na maaasahan ang mga makukuha mo, Buhong. Opo, Don Sator. Huwag bibitiw sa maaksyon at madramang kwento ni na Major Zoilo Guerrero at Alvaro San Diego.